Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. Sa edad ni Mang Emerson na 60, hindi pa rin siya nakaka-move on sa pagkawala ng dating asawa. Lalo na't noon ay batid niyang buntis ito at magkakaroon sila ng anak. Nagkahiwalay lamang sila dahil sa isang trahedya na nagdulot sa kanya sa mahabang panahon na lumbay. Ngayon ay nagfo-focus na lamang siya na mamuhay ng simple kasama ang kanyang ina na siyang patuloy na nagpapasaya sa kanya. Mabuti na lang, kahit na maedad na si Mang Emerson, meron naman siyang napundar na maliit na negosyo. At ito ay ang pagtitinda ng hamburger, footlong at soft drinks sa harapan ng tahanan. Kaya't may napagkukunan sila ng kanyang ina kahit papaano. Tuwing umaga hanggang hapon siya nagtitinda nito. Siya na rin ang nagluluto. Sa murang paninda niya at dahil sa napakalinamnam pa nito, kaya't marami ang bumibili sa kanya. Dati kasing pulis si Mang Emerson, kaya't nakaipon siya ng pera kahit papaano. Nag-resign lamang siya nang mawalay sa kanya ang asawa. Sinisisi niya kasi ang sarili kung bakit nadukot ang kanyang misis. Tingin niya ay hindi nababagay sa kanya ang uniforme na suot niya noon. Lalo pat nalaman niya sa bandang huli na patay na pala ang kanyang asawa. Pinaslang ito ng dumakip na isang lalaki. Halos gumuho ang mundo noon ni Mang Emerson. Ilang buwan rin siyang nasadlak sa depresyon. Mabuti na lang ay walang tigil ang ina niya sa pagpapatatag ng kanyang loob. Dahilan upang kahit papaano nakakabangon at unti-unting nakakalimutan ang napakadilim na kahapon sa kanyang buhay. Naniniwala rin siya na patay na rin ang kanyang anak at pinaslang rin ito ng isang lalaking karibal niya sa pag-ibig. Isang araw, habang nagluluto ng hamburger si Mang Emerson, may lumapit sa kanya na isang lalaki. Bibili ito ng kanyang niluluto, ngunit nang titigan niya ito, nabitawan niya ang kanyang hawak na spatula nang masilayan niya ang kanyuan nito. Mukhang 30 anyos na ito, kalbo at may matatalim na mga mata, marahil gawa ng makapalang kilay nito. Kamukha kasi nito yung pumatay sa kanyang asawa. Nais niya sana itong lusubin at pagsusuntukin, ngunit naalala niyang bata pa pala ang lalaking ito at 30 taon na rin mahigit ang nakararaan nang mangyari iyon. Kung buhay pa man ang lalaking pumaslang sa misis niya, tiyak na kasing edad niya na ito. Matanda na at medyo kulubot na rin ang balat. Bakit kuya? May problema po ba kayo? Nagtatakang tanong ng customer na marahil na bigla nang makita siya nitong tila nagpupuyos sa galit. Unti-unti niyang pinakalma ang sarili at pinilit na ngumiti. Wala naman iho. Nagulat lang kasi ako. Pasensya na. Ilan nga ba ulit yung in-order mo? Mahinahon niya na tanong dito. Natawa ang customer habang nagsasabing, 3 po kuya. Balita ko po kasi na kayo raw ang may pinakamasarap na hamburger dito sa lugar natin. Kahit yung fast food ay daig niyo raw po. Magalang na tugon nito. Kaya't natawa at nagpasalamat na lang si Mang Emerson. Kalaunan ay agad niya nang iniabot ang order ng binata. Pagpatak ng hapon, tapos na siya sa pagtitinda. Kaya't nakulong na lamang siya sa kwarto habang umiinom ng isang bote ng serbesa. Madalas siyang umiinom kapag pagod. Ito lang kasi ang nagsisilbing reward niya sa sarili dahil sa wakas nakatapos siya ng gawain. Habang umiinom at nakatanaw sa labas ng bintana, bigla siyang may naalala. Nilapag niya muna ang bote sa mesa at lumapit sa cabinet. Kinuha niya roon ng isang photo album ng masasaya niyang nakaraan. Kahit noong batang paslit pa lamang siya ay nakatabi pa roon. Pero ang sadya niya kung bakit niya kinuha iyon ay upang tignan ang larawan niya kasama ang dati niyang asawa. Napaluha na lamang siya nang masilayan ang huling litrato nila kung saan ay nasa dalampasigan pa sila. Sunset ng oras na yun at masaya silang magkatabi habang hawak niya naman ang maumbok na tiyan ng kanyang misis. Alam niyang hindi na maibabalik pa ang sandali na iyon kaya't ito ang katotohanang nagpadulog sa kanya. Dahil dito ay napabulong na lamang siya habang pinupunasan ang luhang pumapatak sa mga mata niya. Elsa, pinapangako kong mamahalin kita habang nabubuhay ako. Matatahimik lang ako kapag napatay ko na ang gumawa nito sa'yo at sa ating anak. Humihikbing pahayag niya habang tinitignan ang magandang mukha ng misis niya
na nakakahon na lang sa isang larawang kupas. Pagkatapos nun, muli niya nang itinabi ang photo album at binalikan niya ang iniinom na beer. Nang maubos niya ngayon, kumuha ulit siya sa ref. Nais niya na ngayon na magpakalasing dahil sumasariwa na naman sa kanya ang napakasakit na nakaraan sa buhay niya. Nagsisisi pa nga siya kung bakit pa niya naisipan na halongkatin ang photo album na yon. Mabuti na lang, bago siya nagpakalasing ay nalutuan niya na ng hapunan ang ina pagkatapos niyang magtinda kanina. Kinabukasan, dating gawi, maaga siyang nagbukas ng tindahan para gumawa ng hamburger at footlong. Kumikilos pa rin siya kahit na may hangover pa. Pero hanggang tanghali lamang siya dahil may bibisitahin siya. Habang gumagayak, nausisa siya ng ina na si Tandang Gracia. "Oh, saan ka pupunta anak? Napaaga yata yung pagsasara mo ng tindahan mo ah." "Pupuntahan ko lang po yung puntod ni Elsa, Nay. Birthday niya ngayon, kaya dapat ko siyang dalawin. 3 beses kasi ako dumadalaw sa kanya kahit nagaano pa ako ka-busy. Nangyayari ito kapag death anniversary niya, birthday, at higit sa lahat ay sa undas." Mabilis niyang tugon rito, kaya't napangiti ang kanyang nanay. "Abay, kahit pala 30 taon na ang nakararaan, tandang-tanda mo pa rin ang mahalagang okasyon na. Kung sa bagay, mabata-bata ka pa naman. Ako nga, 90 anyos na. Minsan nga nakakalimutan ko kung kailan ang kaarawan ko eh. Kaya may mga pagkakataon na nagtataka ako kung bakit mo ako hinahatiran ng cake." Masayang kwento ni Tandang Gracia. "Natural lang na minsan ay nakakalimot kayo, inay. Dahil hindi na kayo ganun kabata para maging sobrang talas pang pag-iisip. Ang importante ay binayaan kayo ng Panginoon ng mahabang buhay. Hindi kagaya ng nangyari kay tatay. 50 anyos pa lang nang mawala siya sa atin. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng mahal kong asawa. Nangyari kasi sa kanya yun dahil hindi siya tumulad sa akin. Ako, pili lang ang pinapasok ko sa katawan ko. Madalas ay kumakain ako ng gulay, isda at minsan lang ang karne. Wala pang bisyo at hindi nagpapaapekto sa problema. Hindi gaya niya na bukod sa umiinom na nga ng alak ay naninigarilyo pa. Masyado niya rin dinidibdib ang dumarating na pagsubok kaya iyon, inatake sa puso. O siya, mag-iingat ka na lang anak ha. Naluluhaan na naman kasi ako sa tuwing naalala yun. Gusto kasi, palagi lang masaya at walang emosyonal na pag-uusap. Nang humaba pa ang buhay ko." Natatawang saad nito. Kaya't natawa na rin si Mang Emerson. "Sige Nay, mag-iingat rin kayo dito ah. Huwag kayong mag-alala, aalagaan ko kayo para umabot pa kayo ng 200 taon. Pagbibiro pa ni Mang Emerson at pagkatapos ay lumabas na ng tahanan. Ang nanay niya na lamang ang nagsara ng pintuan. Dahil sa kabila ng edad nito, malakas pa rin naman ito at nakakapaglakad-lakad pa. Sumakay siya ng jeep patungo sa sementeryo. Pero bago yun, dumiretso muna siya sa fast food upang ipagbili ng spaghetti ang asawa. Pero yung hamburger ay hindi na siya bumili roon. Paano ba naman kasi? Paborito nito ang gawa niya noong ito'y nabubuhay pa. Nang makarating na siya sa libingan, kinakausap niya ang puntod nito na parang buhay na tao. Katabi ng lapida ang paborito nitong pagkain, bulaklak at nakasinding kandila. Iisa lang palagi ang binibitawang salita niya sa tuwing kinakausap ang yumaong asawa. Iyon ay ang ipaghigantihan ito. Makakamtan lamang kasi ni Mang Emerson ang hustisya sa oras na madurog niya sa kanyang kamay na parang kamatis ang kriminal na gumawa nito sa mahal niya sa buhay. 3 oras rin siyang nagtagal sa sementeryo at makaraan nito, umuwi na siya sa kanila at maghapon siyang nagpahinga. Kinabukasan, naisipan niyang wag na munang magtinda. Gusto niya naman na mamasyal kaya't nagtungo siya sa Forest Paradise para doon maglibang. Isa itong kakahuyan na merong magagandang tourist spot. Meron din itong sinaunang bahay na pwedeng rentahan. Noong pumunta nga roon si Mang Emerson, hindi niya alam kung nasa paraiso o langit na ba siya sa sobrang ganda ng lugar. Nagrenta rin siya ng bahay kaya't enjoy niya ang buong kapaligiran. Napapansin niya din na maraming dumarayo ng mga turista. Sino ba namang hindi magkaka-interes? Napakaganda nito at napakamura pang puntahan. Hanggang gabi lamang si Emerson sa lugar na yun dahil makaraan nito ay umuwi na siya. Hindi niya naman kasi po pwedeng iwanan ng ina ng mag-isa.
Ito na lang kasi yung kayamanan na meron siya, kaya't ayaw niya itong mawala sa feeling niya. Nang makauwi na siya, ipinagpasalamat niya sa Diyos dahil nasa mabuti itong kalagayan. Ipinagluto niya na lamang ito ng hapunan. Sa sumunod na araw, maaga ulit siyang nagbukas ng tindahan nang merong bumili sa kanya na isang napakagandang babae. Mukha na itong 28 anyos. Matagal nang di tumitingin sa babae si Mang Emerson, lalo na noong namatay ang asawa niya. Pero ewan niya ba kung bakit parang unti-unting bumubukas ulit ang pintuan ng kanyang puso. Nabighani agad siya. "Manong, magkano po ba yung isang footlong?" Tanong nito sa kanya. Dito na lang natauhan si Mang Emerson. Napagtantong napatagal pala ang tingin niya sa mukha ng dalaga. 35 pesos lang isa, iha. Ilan ba kukunin mo?" Dalawa po, Manong. Mukhang napakasarap po niya na. Ang daming palaman eh." "Saad nito?" "Abay, oo, iha. Napakasarap nito. Maraming ang nagsasabi na tinalo ko pa yung mga nasa fast food eh. Hindi ko raw tinitipid sa mga palaman ang mga customer. Bagay na ikinatutuwa ko naman. Dahil ang paniniwala ko, bigyan dapat ng satisfaction ng bawat customer." Nakangiting pahayag ni Mang Emerson, sabay abot nito sa dalaga. Bago umalis ang babae, matapos makapagbayad, natanong niya kung anong pangalan nito. Mabuti na lang ay mukhang friendly ito dahil sinabi nito sa kanya na Vivian raw ang pangalan nito. At kakalipat lamang sa lugar nila. Kaya't hindi na siya masyadong nag-usisa pa rito at baka makahalata ng interesado siya rito. Pero kahit sa pagpatak ng hapon, nang matapos na siya sa kanyang tinitinda, sadyang hindi maalis-alis sa kanyang isip ang itsura ng babaeng iyon. Yung tipong gusto man niyang kalimutan ay pilit na pumapasok pa rin sa kanyang isipan. Kaya naman naisipan niya na lamang na uminom ulit. Kumuha siya ng isang bote ng Red Horse sa ref at habang umiinom, tinignan niya ulit ang larawan ng kanyang asawa. "Patawad, mahal. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Simula kasi nang masilayan kong babaeng yun, naging ganito na ako. Sa tagal na panahon mo ng pagkawala, ngayon ko lang ito ulit naramdaman. Kahit alam ko naman na mali yun para sa mata ng mapanghusgang mga tao. Bata pa yun, samantalang ako ay senior citizen na rin. Elsa, sana tulungan mo ako na pigilan ang nararamdaman ko na to. Dahil ayaw kong may pumalit sa pwesto mo, dito sa puso ko." Sambit ni Mang Emerson sa sarili habang minamasdan ang litrato ng yumaong asawa. Bago pa nga niya ito ibalik sa lalagyanan, ay hinalikan niya muna ito. Kung madidiktahan lamang ang puso niya at isip, pipilitin niya sanang mamatay na lamang na si Elsa ang minamahal. Subalit mukhang malabong mangyari iyon dahil tao lamang siya at naghahanap rin ng kalinga, lalo na't matanda na rin siya. Hindi niya ito mapipigilan sa oras na dumating sa kanya ang bagong pag-ibig. Sa sumunod na araw, naubusan na ng stock si Mang Emerson ng mga kakailanganin sa paggawa niya ng ititinda niya. Dahil dito, naisipan niya na mamalengke. Pero bago siya umalis, nagtungo muna siya sa kanyang ina upang tanungin kung ano ang gusto nitong ipabili sa kanya. "Abay, alam mo na yung paborito ko, anak. Bakit tinatanong mo pa?" "Syempre, kutsinta. Yung maraming ginudgud na nyog, ah. Hindi mo alam, anak? Ayan ang sikreto ko kung bakit humahaba ang buhay ko at malakas pa rin sa kabila ng katandaan. Naku, kung di lang ako makakakain yan sa loob ng isang taon, baka matagal na akong wala dito sa mundo." Natatawang tugon ni Tandang Gracia. Napakamot ulo naman si Mang Emerson habang ito'y napapailing pa. "Naku, inay, huwag nga natin pag-usapan yung kamatayan na yan. Alam niyo naman na may phobia na ako sa ganun eh. Makabalita nga lang ako ng kakilala na namayapa na, ay nasisira yung buong maghapon ko eh." "Mahaba pa yung buhay niyo, nay. Aabot pa kayo ng marami pang taon. Saka, opo, palagi ko kayong ipagbibili ng kutsinta." Maya-maya pa, napatitig sa kanya ang ina. "Teka anak, maiba tayo. Nakatulog ka ba talaga kagabi? Tignan mo ang sarili mo sa salamin. Abay, nangangalumata ka na." Dahil sa sinabi nito, natigilan si Mang Emerson. Gusto niya sanang ipagtapat rito na hindi siya gaano nakatulog kagabi dahil sa magdamag na pag-iisip. Nahihiya siya na ipagtapat dito na tumitingin na siya ng ibang babae. Mabuti kung kasing edad niya lang sana yung taong yun
ay baka magawa niya ng sabihin kay Tandang Gracia. Kaso nga lang, bata pa ang babae, samantalang siya ay malapit ng mga moy lupa. Lalo na't kilala niya ang ina na masyadong konserbatibo pagdating sa pag-ibig, at baka ito pa ang unang humusga sa kanya. Kaya naman ang rason niya na lang dito, sumasakit ang katawan niya at doon siya napuyat. Bagay na pinaniwalaan ng kanyang ina. Mukhang kailangan mong magpahilot, anak. Mura lang naman yun. O siya, magtungo ka na sa palengke at mag-iingat ka, ah. Sambit nito sa kanya habang naglalakad patungo sa merkado. Hinihiling niya na sana ay bumili ulit sa kanya si Vivian. Nang sa ganun ay mahingi niya naman ang cellphone number nito. Para sa kanya, mukhang maiintindihan naman ng kanyang yumaong asawa ang paghahanap niya ng bagong pag-ibig. Sa palagay niya, gusto rin nito na siya ay maging masaya na. Nang makarating sa palengke, umagaw sa atensyon niya ang isang binata na nagtitinda ng kakanin sa pwesto nito. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit nakakaramdam rin siya ng kakaiba rito, kaya't napatitig siya sa gwapo nitong mukha. Nang mapasulyap ito sa kanya na marahil ay nakaramdam ito na tinitignan niya ito, dito niya na lang napagtanto na nagpapabili pala sa kanya ng kutsinta ang ina. Marahan niyang nilapitan ang binata habang nakangiti at di pa rin niya binibitawan ang pagkakatingin rito. Bibili po ba kayo, Manong? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Oo, iho. Ipagsupot mo ako ng kutsinta. Kaya naman agad itong kumilos at inabot na sa kanya ang binili niya. Pasensya na kung medyo personal ang tanong ko, iho, ha. Ilang taon ka na ba? At sino-sino ang mga magulang mo? Anong pangalan mo? Nilakasan na ni Mang Emerson ang loob para mas makilala pa niya ang gwapong binata na ito. Napangiti naman sa kanya ng buong tamis ang lalaki habang nagsasabing, "Ang pangalan ko po ay Emmanuel. Wala na po akong mga magulang. Yung nanay ko ay namatay noong 1 taon pa lang ako. Samantalang yung tatay ko ay bigla na lang raw nawala. Iyon po kasi yung pagkakakwento sa akin ni Lola. 31 years old na po ako, Manong. Kayo po, ano pong pangalan nyo?" Tanong nito sa kanya na agad niya namang sinagot. Emerson ang pangalan ko, iho. Pero tawagin mo na lang akong Mang Emerson. Magmula ngayon, sa'yo na ako palagi bibili ng kutsinta, ah. Paborito kasi ito ng nanay ko na 90 anyos na. Yung iba kasing tindahan minsan walang kutsinta eh. Sa'yo ba, palaging meron? Ngayon pa lang kasi kita nakitang nagtitinda eh. Mukhang bago ka pa lang dito sa palengke. Tanong niya kay Emmanuel. Sa totoo lang po, Mang Emerson, 2 linggo na ako nagtitinda dito. Nakaipon kasi ako sa pagiging security guard ko kaya nag-resign na ako. At ito na lang ang naging hanap buhay ko. Huwag kayo mag-alala, Mang Emerson. Hindi ako mawawalan ng kutsinta dahil napapansin ko na yun yung paborito ng mga mamimili. Matapos ang pag-uusap nila, nagpaalam na si Mang Emerson sa binata. Bibili pa kasi siya ng mga kakailanganin niya sa tindahan niya. At the same time, bibili rin siya ng ulam nila ng kanyang ina. Pagkatapos niyang mamili, umuwi na siya. Inuna muna niya ang mga dapat unang gawin bago siya muling nagbukas ng tindahan. Umaasa siya na muling pupunta si Vivian para bumili sa kanya. Sayang nga lang, hindi niya nabanggit kay Emmanuel na meron siyang tindahan ng hamburger at putlong. Nagsisisi pa nga siya kung bakit niya nakalimutan yun. Dapat sana ay isa rin ito sa mga bibili sa kanya. Sa kadahilan ng gustong-gusto niya rin itong masilayan araw-araw. Pero nangako na lang siya sa sarili na bukas ay sasabihin niya yon kay Emmanuel. Hihingiin niya rin ang numero nito nang sa ganun ay maging textmate sila. Hindi alam ni Mang Emerson kung nagkataon lamang ba iyon dahil kakabukas pa lamang niya ay yung unang bumili agad sa kanya ay si Vivian. Oh, napaaga ka yata. Masayang bati niya rito na may kasamang pasimpleng kidnat. Nagulat siya nang sumagot ito sa kanya nang may halong motibo. Paano ba naman kasi? Nang matikman ko yung gawa mo, hindi na kita makalimutan eh. Bukod kasi sa napakasarap yung gawa mong footlong, napakagwapo mo pa kahit na may edad na. At yun ang binabalik-balikan ko. Nang marinig iyon ni Mang Emerson, parang musika sa tenga niya ang malambing na tinig nito. Iyon naman talaga ang gusto niyang mangyari. Ang di na ito magpo sa kanya. Talaga ba? Gwapo ako? Pahingi nga ng cellphone number mo? Sambit pa niya rito na agad namang ibinigay ng dalaga. Pagkatapos nito, natanong niya ito kung ilan ang bibilhin na footlong.
Kaya't magmula nito ay naging textmate na sila. Mas lalo pang nagbigay ng motibo si Vivian nang malaman nito na dati pala siyang pulis at madalas pa nga ay tinatawag siya nitong Honey. Medyo kinukutuban na si Mang Emerson na baka pera lang ang habol sa kanya ng dalaga dahil nalaman nito na malaki ang nakukuha niyang pensyon. Ngunit nagpatay mali siya na lamang siya at itinuloy pa rin ang panliligaw sa babae. Hanggang sa maging sila na. Ngunit ang madalas na tagpuan lamang nila ay sa tirahan nila Mang Emerson kapag ito'y bumibili sa kanya ng footlong. Kagustuhan kasi niya na ilihim muna ito sa kanyang ina, lalo na't batid niyang haadlangan lamang siya nito. Hanggang sa isang araw, merong hinihingi sa kanya si Vivian. Humihingi ito ng pang-tuition fee dahil nag-aaral pa raw ito. Kaya naman walang pag-aatubiling tinulungan niya ito ng pera sa GCash. Ngunit isang araw ay natuklasan niya na niloloko lang pala siya nito. Sapagkat sa palengke, doong namimili siya, nasilayan niya si Vivian na kausap si Emmanuel. At kalaunan ay hinalikan nito ang binata. Biglang tumaas ang dugo ni Mang Emerson. Hindi niya nilusob ang dalawa at sa halip naghanap lamang siya ng mga tao na tuturo ng leksyon kay Emmanuel. Binayaran niya ang mga ito, samantalang nakipaghiwalay na siya kay Vivian. Lumipas lang ilang oras, meron ng balita sa kanya ang mga tauhan niya. Wala na raw malay nang iwan nila si Emmanuel Villafranco. Nalagyan na raw nila ito ng gripo sa tagiliran. Biglang natigilan si Mang Emerson nang malaman ang apelyido ng pinapatrabaho niya. Dahil kung nabubuhay pa lang sana ang anak niya ngayon, ganun rin ang pangalan nito. Alam na ni Mang Emerson kung saan nakatira si Emmanuel nang dahil sa mga binayaran niyang tauhan. Kaya't kinabukasan ay nagtungo siya ron. Halos lamunin ng kilabot si Mang Emerson nang masilayan sa bahay na yun ang biyanan niya. Ito yung nanay ng kanyang yumaong asawa na si Elsa. At sa wakas, sa loob ng mahigit 30 taon ay nagkita na sila. Champfleur? Kayo ba yan? Dito pala kayo nakatira? Ang haba na ng panahong di tayo nagkita. Payag niya habang minamasdan niya ito na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa harapan ng tahanan nito. Natigilan naman ang matanda at napatitig sa kanya. Mababakas sa mata nito na dumaan ito sa pag-iyak, ngunit nang makilala siya nito, agad itong napangiti. Ikaw ba yan, anak? Naku, salamat sa Diyos at nagkita ulit tayo. Nagkalayo tayo sa isa't isa mula nang patayin si Elsa ni Brando dahil ayaw niya na sumama at magpakasal sa lalaking yun. Sambit nito, sabay yakap sa kanya. Dahil dito, nausisa ni Mang Emerson kung saan nakalibing ang kanilang anak. Matagal niya na kasi itong gustong makita kahit na nasa sementeryo na ito. Nagulat siya sa kanyang nalaman. Hindi raw pala patay ang kanyang anak dahil buhay pa raw ito. Iniligtas ito ng asawa ni Champfleur. Kaya't yung biyanan niya namang lalaki ang napatay ni Brando noon. Pero sa huli ay napakulong na raw nila si Congressman Brando at namatay na rin daw ang kriminal na ito 15 taon na ang nakararaan, dulot ng pagkakasakit sa loob ng bilangguan. Buhay pa pala ang anak ko, Champfleur? Kung ganun, nasa na siya? Siya ba si Emmanuel Villafranco? Sindak at nanlalaki ang mga matang tanong ni Mang Emerson. Hindi niya akalain na yung taong ipinahamak niya dahil sa matinding selos ay ang sariling anak pala niya. Kaya pala kaapelido niya ito at kaya pala noong unang kita niya kay Emmanuel, meron na siyang nararamdaman na lukso ng dugo. Kaya't gusto niya itong palaging makita. Abay, ano pa ba, anak? Daladala niya na ang apelyido mo kahit na 1 taon pa lang siya nang magkalayo kayo. Kaso nga lang, may nangyaring masama sa anak mo. Nasa ospital siya ngayon at binabantayan ng kaibigan niya. Ako kasi nagbantay kahapon kaya nagmagandang loob na ang bata. Binugbog kasi siya at sinaksak ng mga kalalakihan. Kaya ako iyak ng iyak kahapon. Demonyo ang mga gumawa nun sa aking apo. Dahil dito, natanong ni Mang Emerson ang matanda kung saan nakakonfine ang kanyang anak. Nang ituro ito sa kanya, ora mismo, nagpunta na siya roon. Mabuti na lang, nasilayan niya ang anak na medyo ayos na ito. Nagtaka pa nga ito kung bakit siya naroon. Dahil magiging masinsina ng pag-uusap nila, nakiusap siya sa kaibigan nito na iwanan muna silang dalawa. Bagay na pinagbigyan naman ito at magalang na lumabas ng kwarto. Huwag mo na akong tawaging Mang Emerson, anak. Dahil ako yung ama mo. Sambit niya rito, kaya't nagimbal ang binata. Ikinuwento lahat ni Mang Emerson ang tungkol sa paghihiwalay nilang mag-ama.
At higit sa lahat ay inamin niya na rin na siya ang may utak sa nangyari ngayon sa binata. Nabanggit niya na nagawa niya lamang iyon dahil sa sobrang selos. Hindi niya akalain na pareho pala silang niloko ng babaeng iyon dahil pinagsabay sila nito. Dagdag pa niya, hinahangad niya kasi na makipagrelasyon muli dahil mahabang panahon na rin siyang nalungkot at nagtiis sa pagiging byudo. Kaya't abot-abot langit ang paghingi ng tawad ni Mang Emerson sa anak habang siya ay umiiyak. Kung alam niya lang sana ang katotohanan, ay di niya iyon gagawin. Sobra siyang nagsisisi sa sandaling iyon. Nakulang na lang, magkutis makopa na sa pumumula ang kanyang muka dahil sa patuloy na pagtangis. Pero nagulat siya sa sumunod na pangyayari. Paano ba naman kasi ay di nagalit sa kanya ang kanyang anak at sa halip ay nagre-request pa ito na yakapin siya nito. Kaya naman nilapit niya ang katawan hanggang sa sila'y magkayakapan. Pinapatawad na kita pa. Naunawaan ko kung bakit kayo nahibang sa isang babae. Dahil tama kayo. Matagal na kayo nagtitiis na maging mag-isa sa buhay at kagustuhan nyo lang na lumigaya. Pero sa katunayan yan pa, kani-kanina lang, nalaman ko sa kaibigan ko ang masaklap na katotohanan na meron pa palang ibang karelasyon si Vivian. Kitang-kita ko yun sa litratong pinakita ng kaibigan ko. Marami pala siyang boyfriend at niloloko niya tayo. Dahil doon, nakipaghiwalay na ako kanina sa kanya sa text. Kaya hindi ako nagagalit sa inyo pa, kundi sa babae lang na yun. Kaya pala hindi niya ako binibisita dito dahil may iba pa pala siyang lalaki. Pero alam mo pa, ipinagpapasalamat ko pa nga na dahil lang sa babae kaya tayo nagtagpo. Baliwala na sa akin ang sugat dahil gagaling rin naman ito. Pero at least nagkita na po tayo. Ang tagal ko rin nangulila sa pagmamahal ng isang ama. Payag nito sa kanya dahil sa labis na tuwa. Salamat anak, napatawad mo na ako. Hindi ko na kailangan pa ng Vivian na yun. Manloloko siya at manggagamit. Sa buhay ko, ikaw lang ang importante anak. Dahil ikaw ang iniwang napakagandang alaala sa akin ng iyong ina. Hindi mo ba ipapakulong ang papa mo anak? Dahil nakagawa ko ng mabigat na kasalanan sa'yo. Tanong pa niya rito. Bakit ka naman po ipapakulong ng sarili kong ama? Ilihim na lang po natin yun sa lahat. Hindi nyo naman po yung sinasadya eh. Nagpaalipin lang kayo sa matinding selos at di nyo alam ang katotohanan. Walang perpekto dito sa mundo. Lahat ay nakakagawa ng mali. Mapamalaki man yan o maliit. Lahat naman po tayo nakakagawa ng kasalanan sa Diyos basta't handa lang tayong magbagong buhay. Dahil sa sinabi ng binata, mas sinigpitan niya ang pagkayakap niya rito habang nagsasabing, magbabagong buhay na ako anak, kasama ka. Pupunuan ko na lahat ng pagkukulang ko sa'yo sa loob ng mahabang panahon at pinapangako ko yan sa'yo anak. Magmula nito, nagkasama na nga silang mag-ama. Tuwang-tuwa naman si Tandang Rasha nang masilayan ng apo noong makalabas na ito sa ospital. Sapagkat buhay pa pala ito at mali pala ang inaakala nito noon. Kaya't nagkayakapan rin silang maglola. Samantalang nagbigay naman ng malaking puhunan si Mang Emerson sa anak noong ganap na itong magaling. Kaya't dahil dito, mas marami nang tinitindang kutsinta si Emmanuel. At nang dahil sa malakas ang bentahan, sa uli ay nakapagpatayo pa ito ng panibagong negosyo sa merkado. Kaya tuwang-tuwa naman si Mang Emerson sa natamong tagumpay ng kanyang anak. Maski ang kanyang negosyo ay lumalago na rin sa pagtitinda ng hamburger at footlong. Dito niya napagtanto na mas mapapabuti pala ang ginagawa kapag punong-puno ka ng inspirasyon sa buhay dahil alam mong nariyan ang pamilya mo na handang sumuporta sa'yo. Isang araw, naisipan nila Mang Emerson at Emmanuel na dalawin ang puntod ng kanilang ilaw ng tahanan. Maganda ang panahon ng sandaling iyon dahil mahangin. Dumadagdag pa ang napakagandang kapaligiran. Ang mga luntiang damo at mga puno na bahagyang dinuduyan ng hangin. Nag-alay sila ng mabangong bulaklak, paboritong pagkain nito at nagsindi sila ng kandila. Mahal, narito kami sa harapan ng libigan mo para alalahanin ka. Ngayon ay nagkita na kami ng anak natin at nagkapatawaran pa. Namumuhay na kami ng payapa at masaya ngayon. Iniisip namin na sa bawat masasayang sandali na dumarating ay kasama ka pa rin namin. Sana ay mapatawad mo rin ako dahil sa ginawa ko noong pagtingin sa ibang babae. Pero na-realize ko pa rin na wala na talagang papalit pa sa pwesto mo. Ikaw pa rin talaga ang reyna ng puso ko habang buhay. Hindi na yun magbabago pa. Sambit ni Mang Emerson hanggang sa nagkayakapan na sila ni Emmanuel.